ako iyak. Sister. Hello? Are you taking a selfie? No, I'm taking a vlog. Hang baby. Ito mo tong baby. Hang baby. Voice over ba to? Oh my God! Voice over nga. Sorry. Okay. Meron akong mga clips na hindi sasama kasi baka hindi matuwa si ate. Halimbawa, yung natutulog sa van. Binidyohan ko si ate ng tulog, baka hindi kasi siya matuwa. So, kailangan ko rin i-consider yung tao na dededicatean ko ng video na to at huwag lang isipin ang sarili ko. Okay, so ito yung voice over. Ang galing! Okay, that's enough. Tama mo lang ako sa vlog. Left knee, ring box on your left hand, open with right hand. Ah! That's the proposal spot. Pag nalaglag yung phone ko, Galit na kay Trish yung staff. Pinagtad ba? walk me. Teka lang, naliligaw na yata. Nice one. Natutuwa ako sa mga clips, parang ayoko na matulog. Pero pag di ako natulog, pagkagalitan ako ng ate ko, baka imbis na matuwa siya sa nagawa akong vlog, talo na siya mainis sa akin. Po, napakainit kung saan ako dinadala ni Jingjing. Tama na. Break. May problema, baby. Nung mini-make-upan ka pala, may music, no? Yung music, hindi ko pwedeng patugtugin dito. Kasi ipopost ko to, no? So, magva-voice over lang ako ulit. Kasi alangang itapon ko yung mga clips dahil lang sa music, no? Uy, teka. Sorry, nagpe-play kasi yung ibang clips habang nagsasalita ako. Nagpapakain ako ng pusa ako. Gusto mo makita, nagpapakain ako ng pusa. Pina-vlog ko yung kay Anthony. Wow, you're so pretty, sister! Okay, sige. So, ibig sabihin, oh my gosh, stress na ako. So, ibig sabihin, etong buong to, may music. Grabe, napakagaling ko. Sobrang galing ko, grabe. Wait lang, ano nangyayari? Nag-voice over ba ako? Ba't parang hindi ko nakikita yung indicator na nag-voice over ako? Sige, hintayin natin siya nag-voice. Napakagaling ko! Wow! Hala. Yung dog. Cute! Ayan, nagtitinginan sila, wait lang. Sige. Pero baka matulog muna ako kasi 12:41 na eh. Medyo nagugutom na nga ako eh. Manonood ako ng anime. Good night, sister. I'm so happy. Anong nakakatawa? Hello! Hindi pa rin ako natutulog. Kasi sa sobrang daming clips, mula sa phone ko, in-export ko siya papunta sa hard drive. Tapos, mula sa hard drive, ini-import ko siya papasok sa iMovie. So, hindi na siya dumadaan sa laptop ko. So ang naging problema, paano kapag in-eject ko yung hard drive, yung bang edits na ginawa ko sa iMovie, masasave ba? Tanong ko yun sa'yo, tanong ko rin sa sarili ko. Testing ko kung magpe-play siya kahit i-eject yung hard drive. Kung mawawala siya, iyak ako. Wala na.
Celine. Tama na. Nice one, gumagana. Ate, baka madapa ka. Meron na namang music. So, basta pala nasa loob ulit tayo ng cabin, may music. Uy, natutulog si Gab. That's just me. O, nakain ng picnic. O, nakatulala lang doon. Naantok. Okay, ready na si baby. My pretty sister. Naglalakad. Ay, okay na. Wala na palang music dito. Pwede na akong manahimik. Okay, bye-bye. Hi! Napakaganda talaga nitong batang to. Sorry, na-distract ako. Kuya, kaya mo yan. Let's go! Ayan na. Wow, nasa tubig. May pusa. Nice. Tapos, angat mo yung head mo, tingin mo kay Mom. And iba. Meanwhile, yung pusa vibes. This time, walk I don't. Parang bahay nila, no? Tapos, Talaga. Kaya pa? Napaihe na. 3. Tawag. Oh, grab nyo siya pagkalapit niya, guys, ha? Wimpy! Impi. Closer tayo, bro. Medyo dapat vibes na yung music natin dito kasi medyo nakakayak. Malapit na yung proposal. Let's go! Sira na yung makeup niya. Grabe. Grabe yun. Sorry. Hindi kinain ng documentation club. Can you show us the ring, please? this is my dream ring. Ano masasabi mo, Eva? I love it. Oh, baby. Ay, nanginginig sila. Kinabahan ka? A little bit. Yan, nasasakto na. Yeah. Tinulungan ka ni Ray, no? Hindi niya ako tinanong. Smile. Kanina ko lang din nalaman. Oh, are you happy, sister? Yeah, I'm so happy. Thank you guys. Wow. Kasi kayo. Documentation team. Medyo kabado din. Sige guys. San at san. Kit naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kala ko
ko may nahulog. Ate, yung sing-sing mo ha. Ninenervyos ako sa'yo eh. Spot the cameraman. Kuya, kaway muna dito. Yon. Thank you. Pero parang ako yung nakuha. Ate, ang ganda mo. Nagpipicture lang sa'yo. Okay, alis na po ako rito. It's my time to exit. Kuya, isa akong malaking photo bomber. Galing niyo po. Grabe. Maraming salamat. Galing niyo po. Tubig, water break, everybody. Ay, ang galing. Magaling kaming lahat. Ay, agam mo kami wala. Hindi! Masyado na ako na-distract. Hindi ko na nabidyohan yung kapatid ko. Ano kayang ginagawa nito? Napili na ng pang Instagram. Kay Crony. Let's go! Congratulations! Saye. Hindi ko na kailangan itago. Kaya nga parang loboy mo naman. Pero hindi halata. O, laro daw kayo, laro. Ay, hala, napaihi na. Ikaw talaga, Gabi. Paano ikot ka pa rin? Lagyan mo daw ng paa. Upo ba sila, kuya? Gel. Natural niya. Grabe, wala palang makita. Rush, mag-start na. Ay, sorry, na-distract ako. Nakaka-distract. Gusto ko lang tikman. Ate, mag-ingat ka, please. Diyos ko po. Diyos ko. Ang init, no? Kahit ang layo. Uy, nasusunod! Kuya, uy! May apoy na! Diyos ko po! Ingat. Uy, parang sunog na yung ayoko na ba? Okay, meron na akong meron na pala akong tripod. Okay, may perfect s'more na. Sige, tatapusin ko lang to, tapos susunod na ako dyan. Napakainit. Kuya Nono, liga dito. Tingnan niyo to. Ay! Tusok na dito. Yan, ipapausap ko. Teka, tinatawag na mga. Ay, kuya, may cellphone po dyan! Ay! Sorry, kuya. Maraming salamat. Susubo ko na to. Nice one. Good stuff. Jollibee. Kuya, wag mo patayin muna yung ilaw mo. Nasaan na siya? Ayun. Bye-bye, Froggy. Sige na, sorry na. Now she's helping me dress up. Because my sister is a very busy vlogger. Oh my gosh, it's the ring of my dreams. Anong suot mo besides your clothes? Oh, wag ka masyadong malikot. We are beside a body of water. Pregnant cat. Pregnant cat. Nakita nga na si tilapia cat. It's tilapia cat. Or is that pregnant lady? I'm getting confused. So many cats. Vlog ko ayun. Kuya, hello! Ay, wait lang. Ay, sige, sa'yo muna.
Where's your wedding ring? I mean, engagement. Gusto mo ng shades? She's TV. only for weak eyes. Ouch. Contender number 1. Contender number 2. Jing Jing Bujing Jing. Contender number 3. The bride team. I am not a contender. Just documentation committee for today. Wow! And then, me, the Pokemon trainer. Mine is the pink transformer. Bumble pink. Oh, galingan natin. Let's go! Ano pa yung gas? Ayan. Okay, let's go, let's go. Gusto pa, makabangga pa tayo. No? Kuya Nono, magandang umaga po. Sister! Ang importante ho ba kayo, ma'am? Okay, ano? Kakapit ka lang, ha? Buwaba na si ma'am. Sige, bumangga kasi kami sa pen. Wala na yung sakay ko, malis na. Teka, di pala ako kita. Yan. Magkala ko kita, pero hindi. Alam, Diyos ko pa, pag ako nakatungga ng sasakyan, wala tayong babayad. Oh, akala ko babangga ka na naman eh. And for second place. And then first place. The Pokemon trainer. Ang bagal, isa lang speed mo. Hindi, nag-iingat kasi ako, may sakay ako. Oo, may sakay siyang Kahit nung wala ka sa Congrats na sa atin. Okay lang, next time. Next time. Okay. And, Pagka first time po, ang ganda-ganda mo, Gabi. Hindi ka wala tagaan ng subtitles. Hello! Hello! First time trying pancake sa pancake. It has cinnamon. It's not good. Thank you. Okay. Wait, baka nandito na naman yung address ko, no? So, takpan natin ng carrot. Okay, so let's talk about boys and girls. Hindi, sige, para na lang in general, partners. Magakuan naman ang trip mo, no? Ano bang mas okay? Ano bang mas gusto niyong mangyari? Sorry, hindi ko kasi ito masyado pinag-isipan eh. Saglit lang ah. Ibaba mo na kita ha. Hanga ako na sa mga... Hindi, wag na. It's irrelevant. Ang dami ko na namang sasabihin. So, let's talk about yung potential partner. Kung yun ang hanap mo ha. Naiirita na ako. Please just... Ayan! Thank God. Thank you, Lord. Thank you. Mas gusto ko to. Medyo madilim na medyo maliwanag. Sumakit ulo ko sa pinaggagawa ko. Let's say nagkaka-crush ka na. I really hope you tell me though. Kasi okay lang naman kung magka-crush ka. Okay lang din kung meron kang mga details na you'd rather keep na sa'yo lang. Kung private lang. Basta siguro yung general na mga ganap. Sana alam ko, no? Sana ikwento mo sa akin. Kasi nakakilig yun eh. Saka para din mabigyan kita ng insight sa sobrang dami ko ng hindi naman sobrang daming experience, pero kumbaga hindi din naman ako walang alam mo yun. I'm not saying though na I know a lot, pero medyo nag-iingat ako sa kung ano lang yung pwede kong sabihin. Basta I know some stuff. Okay, ang tigas na ng facial ko. Gawin nating guide yung natutunan ko sa A Little Life. Pero wait lang ha. Doon muna tayo sa crush. Okay, ang preference ko, kailangan ko ba sabihin yun? Pero sige, para magkaintindihan tayo. Parang, ang trip ko, well, at least my preference, no? Siguro wag nyo na lang ako awayin, no? Ang trip ko ay straight men. Syempre, isa lang. You get what I mean? Ang una ko, syempre talagang napapansin, yung physical na appearance. Kasi may kumakanta sa labas. Sana hindi ko naririnig, no? So, parang nadidistract ako. Okay. Kapag nagkaka-crush ka, ang first talaga na physical attraction. Ngayon, pwedeng hindi. Parang ang hirap pala mag-usap ng ganito, no? I mean, kung face-to-face, ang daling sabihin, pero kasi I'm on record. So, basta, sabihin na lang natin na yung naging crush ko na yon. Hindi ako physically attracted at first. That came second.
Ang napansin ko muna ay yung personality niya. Na hindi ko i-describe ha. Kung nagkaka-crush ka, tapos hanggang dun lang naman yung iniisip mo, halimbawa, napopogian ka lang o nagagandahan, humahanga ka kasi napakatalino o kaya ang funny niya. And you're not thinking about doing anything else. Talagang crush lang yon. Wala kang intention to make it more than that alam mo yon. So in my world, naranasan ko ba yon? Yung nagka-crush ako, tas wala akong naging intention na kahit ano. I'm a date to marry girl. Kumbaga, pa nagkakagusto ako, ang timeline agad ng utak ko, long term. I don't lose short term. Let's say, I get in a relationship, i-assess ko kung pwede tong maging tatay ng mga anak ko. Masyado ba akong matured? Masyado ba akong advanced mag-isip? Para sa akin kasi, what's the point? Kumbaga, I know what my dream is. I want a family. Kung ang magiging rason ko para maghanap ng boyfriend, for example, ay para wala lang, edi nagsayang lang ako ng oras, ng energy, ng pera. Ang way talaga ng pag-assess ko dun sa person ay kung pwede siyang maging tatay at mabuting asawa. Parang ganun yung thinking ko. So, kumbaga, I'm not after the short-term validation o yung short-term na kilig o yung wala lang. I won't waste my time. Let's say nagkaka-crush ka, diba? Kung wala ka namang intention na maging more than that, chill ka lang. Alam mo yun, wag mo seryosohin. Let's say, may nafe-feel ka na something else, na something more. And usually, that feeling is hard to pinpoint, pero kumbaga, you can't put a finger on it, or it's making you feel stuff na hindi lang masaya. Okay? Hindi lang masaya, ha? Kasi kapag puro masaya lang, baka crush pa din yan. Huwag ka masyadong makinig sa akin, ha? Hindi ako expert. I'm just vibes. I just wanna talk. Ask yourself what your intentions are. Yon ha, magsimula ka doon. Kasi you're dealing with another person eh. Hindi lang ikaw yan. So may feelings yung other person. Before you do something that's deeper than having a crush, kumbaga deeper than friendship, halimbawa, dating or relationship na ba talaga kung ano man. Honestly, hindi ko nga alam pagkakasunod-sunod yan eh. But ang thinking ko agad kasal eh. Baka kasi ma-misread ka nung kabilang party. Kasi pwedeng iba din yung intentions niya. Let's say, ang intention mo is to just flirt. Alam mo yun, wala lang. And there's nothing wrong with that. Basta, i-communicate mo sa kanya. Linawin mo na huwag ka masyadong mag-expect kasi hindi ako naghahanap ng relationship right now. I just wanna have fun. Ngayon, if that person is on the same page na siya din, ay vibes lang din, okay lang yon. Pero, paano pala kung relationship person siya? If you don't say your intentions right away, masasaktan mo siya. Let's say, hindi mo masabi, hindi mo ma-figure out kung ano yung intention mo, kalmahan mo lang. Kung huwag ka masyadong pa-fall. Wow, sobrang sabog, hindi ko na alam. Pinaka-point ko sa lahat na pinagsasabi ko, ha, figure out your intentions first. If you can't figure it out, kalmahan mo lang. Don't waste your time. Don't waste their time. Alam mo yon? Ngayon, kung nasa reverse ka naman, nasa kabila kang posisyon, no, na parang may umaano sa'yo, no, ask them what their intentions are. Gets ko naman na iba-iba kasi yung opinion ng mga tao dyan, especially yung traditional na mindset na wag mong tanungin kasi dapat pabebe ka daw. If clearly something is going on, I will ask. Bro, I cannot read your mind, alam mo yon, and you're sending me mixed signals. Pero kung hindi naman naabot sa ganung point, wag ka nang mag-abala. Like, halimbawa, hindi naman willing yung person na makipag-usap. Kumbaga, take that also as a message na that person ay hindi seryoso. Pero kung halimbawa, parang willing naman yung tao makipag-usap, just ask. Alam mo yun? Kasi yung mga paligoy-ligoy na ganyan, that is not going to work and you're only wasting time. Dapat yung mga ganyan, medyo maging efficient din tayo. The moment na you start considering na this is more than a crush, nag-a-assess ka na eh. This is not all about physical appearance, interest. Basta, it's not all about yung surface level anymore. I will use 2 models. Number 1, yung natutunan ko sa A Little Life. Number 2, hindi ko matandaan kung kanino ko natutunan o invento ko lang. Yung 4 quadrants, sino ba nag-isip nun? Ako ata nag-isip nun, pero ginawa kong model yung Cartesian plate. I'm just saying random words. Minsan kasi yung red flags ng tao, saka yung green, ano bang kabaliktaran ng red flags? Basta red flags, saka yung kabaliktaran ng red flags. Minsan kitang-kita mo naman yan eh. So you don't really have to use any model at all. There's nothing wrong assessing a person kasi kung ang hanap mo ay
something serious, you really have to use your head. Natitigil na ako sa physical attraction. Ngayon, kung makikita ko yung flags niya, yung obvious na red flags, green flags, I stop there. In my world, umaatras na ako agad. So, let's say umabot ka doon, no? So, parang, alam mo yung red flags niya, alam mo yung green flags niya, and you're willing to take this person as they are. Side note lang ha, yung taking that person as they are, wag mong panindigan yun ha. Mali yung notion na you will accept them for whatever they are. Yung good parts, okay lang yun. Pero yung toxic parts, kumbaga, that's just their excuse to stay as they are. It's not your fault. It's not you, it's them. At first, okay lang yun to accept them as they are, pero as partners, you're gonna have to grow. Kumbaga, you're gonna have to compromise. And there are things talaga, kumbaga, it's a tough pill to swallow, pero kailangan ayusin yung mga hindi magagandang parts mo. Kasi having someone commit to you is one thing, pero having them stay is another thing. So, kung gagawin mong excuse yung you should just love me as what I am, who I am, ganyan, without improving yourself, parang unfair naman yun sa kanya na tinatali mo siya sa hindi best version of you. When you're capable naman of attaining that, tamad ka lang. Masyado ka lang nagse-self-pity dyan sa isang tabi. Sorry. Honestly, yung physical attraction part, di naman yun absolutely necessary. Kasi pwede naman talagang magkagusto ka without being physically attracted. Alam mo yun? It just means na meron talagang other personality traits yung person na yun for you to look past that. Pero kasi yung general nga kasi na diba, physical attraction. So the first model is yung sa A Little Life. Parang sabi niya, don't try to find everything you want and need in life in one person. Para kasing, may I have a pee-pee break? As I was saying, parang number one kasi, sobrang rare ng ganon, no? So, if you don't want to end up alone, kailangan mong tanggalin yung ganong mindset. Unless you're very lucky. And then number two, parang ginagawa mo siyang all-in-one. Iikot yung mundo mo sa kanya. Siguro isipin mo yung ideal personality traits na you want. Isipin mo yun ha, keep that in mind. Ang dami nun, di ba? I'm not saying na you should settle, pero I'm also teaching you to be realistic. I don't remember the exact number ha, pero sabihin natin yung top 3 na pinaka-importante sa'yo na whatever, kahit hindi character traits, kahit, diba, yung top 3 mo, pera, itsura niya, and then knows how to commit. If you find someone na meron yung tatlong yon, bonus na lang kung meron pa siya nung iba niya. Basta, have 3 non-negotiables, and then the rest, learn how to compromise. Ang ibig sabihin ko dun sa wag mong imagine na sa kanya ka lang involved. Halimbawa, friendship, mentorship, professional, whatever. Let's say nagkaroon ka ng partner. Suddenly, you distance yourself from your friends, from your family. You don't listen to your role models anymore. Your partner doesn't have to fulfill all the roles that other people have in your life. It's good na your partner is your best friend, but it's not good if your partner is your only friend. If you lose that person, Diyos ko po, para bang ang daming nawala sa iyo. Sige, sabihin ko yung in my case ha, this can change. Yung 3 non-negotiables ko ay respect, love, humor. And then there are other things, syempre like malinis sa katawan. If I'm gonna have to choose 3, yun nga, respect sa akin at sa mga tao in general. Mapagmahal. Kumbaga, you really have to express your love. You're gonna have to communicate with me, show me affection. I don't like guessing. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. I'm a communicator. Kumbaga, I say what I want, what I don't want. I express my thoughts, my feelings, and I listen to yours. And then the third one is humor kasi I wanna laugh. So, lang gusto ko yung cardiologist. Mahirap talaga yung pumili ka lang ng 3. Let's say yung intelligence. Diba kasi kapag ang talino ng tao, parang sarap pakinggan kasi natututo ka ng natututo. Kumbaga parang you'll feel, hindi naman stupid, pero curious. So let's say hindi ka ganong ka talino, no? That's fine sa akin kasi I have so many smart friends. Alam mo, gusto ko matuto, di kakausapin ko sila. Alam mo yun? Gusto nyo ba ikwento ko yun sa A Little Life? So, merong mag-partner, no? As far as I can remember ha, both of their non-negotiables were met. Pero meron kasing mga ibang gusto yung isang person. Siya gusto niya ng intimacy.
that the other partner cannot give for reasons na I will not discuss. So, yung pagiging intimate na hindi kayang maibigay ng isa, hinahanap niya sa iba. So, ibang tao yung nagpo-provide ng need na yon. Hindi ko kailangan na napakatalino mo. Kasi I can always talk to my friends, teachers, people na I can learn from. You don't make that person your only person. Mafa-frustrate ka lang eh. Kapag yung tatlong non-negotiables mo, nandun na, tas marami ka pang ibang gusto, pwede mo naman yung makuha sa iba. I'm not saying na you should cheat. Ibang usapan yon ha. Ang ibig sabihin ko lang, that's what friends are for. That's what family members are for. I'm not asking you to settle. Huwag kang sobrang selan to the point na it's unreasonable. And then the second model, yung quadrants, hindi ko na matandaan exactly kung ano siya in the proper order. I think quadrant 1, yun yung physical attraction, interests. Surface level, yung pinakamababaw sa lahat. Parang siya yung bonus eh. Ang non-negotiable sa akin yung quadrants 2 to 4. Quadrant 2, how do you make me, sabi ko me, sorry. How do you make me feel? Do you make me feel safe, heard, respected, loved? Kung ang sagot dyan ay oo, let's proceed. Pero kung hindi, what's the point? Kapag yung mga questions kasi na to you ay necessary in a relationship, hindi naman yan unreasonable to ask eh. Quadrant 3, nalilito kasi ako sa quadrants 2 and 3 eh. Quadrant 4 muna to na lang tayo. Ito yung mga parang beliefs and values. Basta mag-isip na lang kayo ng controversial na issue. Tas let's say, sobrang important yun to you. Pero hindi kayo magkasundo doon. Kaya mo ba yun? Halimbawa, you're vegetarian. Yung person na parang kinoconsider mong mahalin, kumakain siya ng karne. Alam mo yun? So, how will you feel about that? Kaya halimbawa, magkaiba kayo ng religion, political beliefs. Parang yun yung masyado ng malalalim but can really affect your life. Where does this person see themselves in the future? Dito ba sa Pilipinas o in another place? More on mga tough decisions na to. Yung quadrant 3, how you affect me yata. Halimbawa, you make me want to take care of myself more. Or you make me don't want to take care of myself more. So, ibig sabihin parang toxic ka. Because of what you're doing, parang ang tingin ko tuloy sa sarili ko ay I'm not enough. How you make me see myself, make me want to be better, improve sa mga bagay na hindi ako ganun ka okay. Meron kasi akong mga traits na hindi maganda. If you're trying to change yung mga traits ko na maganda, hindi ko gusto yon. Kasi parang, bakit mo papalitan? Parang hindi ko gets. Or yung mga harmless ko na traits. I have harmful traits. Or traits na hindi maganda. I won't use the love me for who I am card. Kumbaga, I'm gonna need you to push me to be determined na ayusin yung sarili ko. That person should make you feel inspired to be the best version of yourself. So again, quadrant 1. Yung quadrant 1 lang dito yung hindi, yung okay lang hindi matchekan. Quadrant 2, how this person makes you feel. Quadrant 3, how this person makes you see yourself. If that person makes you destructive, it's not healthy. And then quadrant 4, yung parang mga sensitive na topics. And don't be afraid to assert what you want. Kasi paraya ka na nagpaparaya. Eventually, that would turn into resentment. You're gonna resent the person. One day you wake up and then you regret stuff. You really have to know yourself first. What matters to you, what your intentions are, mga non-negotiables mo sa relationship. While you're assessing another person for you to date, you should also assess yourself. Would you want to date yourself? Yung mga sinasabi ko kanina na tatlong non-negotiables ko. Meron ba ako nun? Am I respectful? Am I loving? Am I funny? So, halimbawa, I want someone who would take care of themselves. Am I taking care of myself? So, parang before you consider being with someone, lalanin mo talaga muna sarili mo. I think it's necessary na sulitin mo muna yung pagiging mag-isa romantically. I'm not saying na you isolate yourself, although sometimes that works. Figure out yourself alone muna. Hindi mo nahahayaan na mapabayaan yung sarili mo when you become involved with someone else. Kasi you know what you want, what matters to you. Hindi mo yon basta-basta isa-sacrifice. Para kasi ang nagiging common problem, they forget themselves. They get so lost sa relationship, kakaroon ng resentment. Sobrang tindi ng pagpaparaya. Love turns to hatred. I wanna pee.